Oh, kayo na naman? Inis na pahayag ni Tia Rhoda. Totoo palang sinasabi ni Inay. Andito na naman kayong mga hampas lupa. Bulyaw ni Jenny. Dakong umustay. Akala mo na kung sino. Umalis na lang kayo. Hindi naman na kayo nakatira rito. Kaya wala na kayong karapatan para magpakonsulta sa medical mission. Sabi ng matanda. Ngumiti lamang si Besa. Samantalang nanggagalaiti na sa galit sina Luis at Lena. Maya't maya lang ay dumating ng isang nurse. Doktora, andyan na po pala kayo. Eto na po yung lab coat nyo. Pati ng nurse kay Besa. Kanina pa po naghintay ang mga pasyente. Dagdag pa nito. Bigla na lang nalaglag ang panga ng mag-ina. Di nila akalain na ang kinukutya nilang si Besa ay isa na palang ganap na doktor. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Isang hamak na labandera ang ina ni Besa. Dahil siyang panganay, nakaatang sa kanyang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Maaga kasing pumanaw ang kanilang ama, kaya wala nang katuwang ang kanyang ina. Besa? Anak, isilong mo ng labada. Medyo makulimlim na sa labas. Baka biglang umulan ay mababasa ang mga ito. Utos ni Aling Lucia. Opo, Inay. Tatapusin ko lang po itong pagluluto ko. Pagkatapos ay pupunta na ako sa bakuran. Sagot naman ng dalaga. Ilang saglit pa ay kinuha na ni Besa ang mga nakasampay. Dinala niya ito sa sala sa tinupi. Samantalang kanyang ina naman ay nagkandakuba na sa paglalaba. Kailangan niya kasing magsipag upang may makain sila. Magpahinga po muna kayo, Inay. Magmerienda po muna kayo. Yaya ni Luis. Mamaya na lang, anak. Tumawag na kasi si Miss Esguerra kanina. Dapat daw ay mai-deliver ko na bukas ang mga damit nila. Sagot nito sa kanyang anak na lalaki. Naku, Inay. Walang kwenta yung pagpapagod nyo. Kung magkakasakit din kayo at maospital. Pananakot ni Lena, ang bunso niyang anak. Sige na nga. Mahaba pa naman ang araw. Kakain muna ako at magpapahinga. Tapos ay itutuloy ko na lang ito mamaya. Sabi ni Aling Lucia. Dahil sa sobrang pagod, ay panandali ang nakaidlip ang matanda sa salas. Sinamantala naman ito ng magkakapatid. Sila na nagpatuloy sa nilalabhan ng kanilang ina. Si Besa at Lena ang nagkuskus sa mga maruruming damit at si Luis naman ang taga-igib ng tubig mula sa poso. Makaraan ng ilang oras ay tapos na nila ang labada. Hindi muna nila ito isinampay sapagkat nagbabadya ang malakas na ulan. Inay, gising na po kayo. Kumain na po tayo ng hapunan. Bulong na Besa sa ina, nakasalukuyang nakahiga sa sofa. Ha? Gabi na? Paanong mga labada ko? Aligagang tanong ni Aling Lucia sa anak. Tapos na po lahat, Inay. Nilabhan na po namin. Ayun po, nasa may gilid ng salas. Sabi ni Lena. Ay nako, nagpagod na naman kayong tatlo. Hinayaan nyo na lang sana na akong tatapos ng mga yan. Sagot ni Aling Lucia. Hayaan nyo naman na tumulong kami. Malalaki na po kami at kaya na po namin gawin yon. Sabi naman ni Luis. Hindi na nakasagot pa ang matanda. Niyakap na lamang niyang tatlo niyang anak habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Isa lang naman kasing ibig sabihin ng lahat. Napalaki niya ng tama ang kanyang mga anak. Hindi katulad ng kapatid niyang si Rhoda na ini-spared ang kanyang mga pamangkin. Masarap bang ulam natin, Inay? Tanong na Besa. Oo, parang luto sa karinderya. Pagbibiro ng matanda. Kami po ni ating nagluto niyan. Pagmamalaki naman ni Lena. Ako, si Ate Besa lang naman ang nagluto. Naghiwa ka lang ng karne at mga gulay.
Patawang pahayag ni Luis. At least tumulong pa rin ako. Di katulad mo na nag-aantay lang na malutong ulam. Inis na sagot ni Lena. Oh, tama na yan. Nasa harap kayo ng hapagkainan. Panunuway ng kanilang ina. Pinagsaluhan ng mag-anak ang simple nilang ulam. Ang mahalagay, may nakakain sila araw-araw. Maring Lucia, may maganda akong balita para sa'yo. Sabi ng isa sa mga kumari ng ina nina, Besa. Ano yan, Mare? Gulat naman na tanong ni Aling Lucia. Naalala mo pa ba yung educational plan na kinuha mo sa akin ilang taon nang nakakaraan? Oo, Mare. Anong meron? Ngayong taon ng maturity nun, ibig sabihin, maaari mo nang ilabas ang pera na hinulog mo o gamitin ang scholarship ng isa sa mga anak mo, nakasama ng policy. Paliwanag ng kanyang kumari. Ganun ba, Mare? Naku, magandang balita nga yan. Sa susunod na taon kasi ay magtatapos na si Besa. Ang pangarap pa naman niya ay maging isang doktora. Pagkukwento ni Aling Lucia. Aba tamang-tama lang palang educational plan na ito para sa inaanak ko. Laking tuwang sabi ng matandang babae. Tumpak, Mare. Teka nga pala, kailan ko maaaring i-apply para sa scholarship ni Besa, ang educational plan na iyan? Sa June ng taon na ito, Mare. Maaring mo nang kunin ang certificate para sa scholarship. Tapos kapag papasok na sa Besa sa napili niyang universidad, itong ipapakita niya sa accounting department para wala na siyang babayarang matrikula at miscellaneous. Sige, Mare. Abiso na lang ko pag malapit ng takdang araw. Oo naman. Kukontakin kita at sasamahan sa aming opisina para dito. Paano, Mare? Ako ay alis muna at may mga bibilhin pa ako sa palengke. Paalam ni Aling Lucia. Okay, Mare. Ingat ka na lang dyan hanggang sa susunod nating pagkikita. Sagot naman ng kumari niya. Tuwang-tuwa si Aling Lucia sa narinig niyang balita mula sa kanyang kumari. Ngayon ay panatag ng loob niya ukol sa pag-aaral ni Besa sa kolehiyo. Kapag nakatapos naman kasi ang kanyang panganay, ay siya nang bahala sa dalawa niyang kapatid. Mabilis na lumipas ang mga buwan at araw. Ngunit habang nangyayari ito ay unti-unti namang nanghinang pangangatawan ni Aling Lucia. Nararamdaman niya na baka din na siya magtatagal. Kaya't minabuti na lang niya nalapitan ng kanyang kapatid na si Rhoda upang ipaalam ang tungkol sa educational plan na malapit na mag-mature. Aba ate, maganda niyang naisip mo para kay Besa. At least secured ang pag-aaral niya sa kolehiyo. Natutuwang pahayag ni Rhoda habang nag-uusap silang magkapatid sa may salas ng bahay nito. Oo, Rhoda. Talagang pinaghirapan kong hulugan ang educational plan na ito. Sagot naman ni Lucia sa nakababata niyang kapatid. Kaso nararamdaman ko na nanghina ng katawan ko. Kaya't ang gusto ko sana ay kung sakaling dumating ang oras ko ay ikaw na sanang bahala sa mga anak ko. Lalong-lalo na kay Besa. Nako ate, magtatagal ka pa. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. May papangako mo ba sa akin na aalagaan mong mga pamangkin mo? Oo naman ate, pangako. Mas maigi nga sana kung pahawak mo na sa akin ng certificate na katibayan sa educational plan ni Besa. Sa ganitong pamamaraan ay makakasiguro ka na magiging okay ang lahat tungkol sa mga anak mo. Gustuhin ko man, Rhoda, ay hindi ko magagawa. Mas maigi na lang siguro na itago ko ito at ibili na lamang ang kinalalagyan nito kay Besa. Anong ibig sabihin ate? Wala ka bang tiwala na iingatan ko ito? Hindi naman sa ganun, Rhoda. Siyempre, ang bagay na yun maliban sa bahay at lupa na naipundar ng yuma akong asawa, ang tanging may pamamana ko sa aking mga anak. Kaya dapat ko itong ingatan. Sige ate, kung yan ang sa tingin mong makakabuti, diyon na lang gawin mo. Sa bagay, sino ba naman ako para magtago ng educational plan na yan? May tinig ng paninisi sabi ni Rhoda.
Huwag sana sumama ang loob mo, Roda. Bagkusay, matuwa ka pa nga. At sa'yo ko ipinagkakatiwalang aking mga anak. Naintindihan ko naman, ate. At anong pangungumbinsi ang gawin ni Roda, di niya talaga mapapayag ang kayang ate Lucia na sa kanya ipagkatiwalang educational plan ni Besa. Matalino kasing ate niya. Alam niyang pag-ugali ng kanyang kapatid. May pagkatuso ito at sigurado siya na gagamitin lang niyang educational plan na yon para sa kanyang anak. Ilang buwan nang lumipas, nagkasakit ng malubhas si Aling Lucia. Inalagaan siya ng kanyang mga anak. Subalit hanggang doon na lamang ang kanyang itatagal. Nang mawala ang kanyang ate, ay muling nakasilip ng pagkakataon si Roda upang kunin sa kanyang mapamangkin ang inaasam-asam niyang educational plan na nagkakahalaga ng milyon. Besa, ibinilin sa akin ng yumao mong ina na ako na lang daw ang bahala sa educational plan na kinuha niya para sa'yo. Alam mo ba kung saan niya tinago ang policy nito? Tanong ni Roda sa kanyang pamangkin. Naku tita, walang naibilin sa akin si inay tungkol dyan, kaya't wala po akong ideya kung nasan ito. Ito nga po at aburido ako kung paano ako magpapatuloy ng pag-aaral. 10 ng aking mga kapatid. Paliwanag ni Besa. Ganun ba? Sayang naman yun. Malaki pa naman ang halaga nun. Mari ka nang makatapos sa kolehiyo at matutulungan mo pa si Lena at Luis sa kanilang pag-aaral. Hayaan niyo tita, kapag nalaman ko kung nasan ito ay ipapaalam ko agad ito sa inyo. Paniniguro ni Besa. Sige iha, siguraduhin mo na sa akin mo lang sasabihin. Kasi sa laki ng halaga na nakapaloob rito ay maaari yung pang-interesa ng iba. Opo tita, makakasiguro po kayo. Tuluyan nang umalis si Roda pagkatapos nilang mag-usap ni Besa. Ate, sasabihin mo ba talaga sa kanya kung nasaan ang educational plan mo? Usisa ni Lena. Hindi ano. Matinupang pag-iisip ko. Alam ko naman ang totoong dahilan kung bakit interesado si Tita Roda sa educational plan ko. Nabanggit yun ni inay sa akin. Tama yung naisip mo ate. Para yun sa kinabukasan natin kaya't nagpakahirap si inay. Nahulugan yon habang siya'y nabubuhay. Sabad naman ni Luis. Makaraang ilang linggo ay wala pa ring balita si Roda ukol sa educational plan ng pamangkin. Nainip na ito kaya siya na mismong gumawa ng paraan upang magkaroon siya ng pagkakataon na maghalugog sa bahay ng kanyang mga pamangkin. Besa, iya. Bati nito nang tinawagan niyang pamangkin. Ano po yun tita? Magiliw na sagot ng kanyang pamangkin. Kamusta na kayo ng mga kapatid mo? Okay lang naman po kami. Nakakaraos araw-araw maski papaano. Nahanap mo na ba yung educational plan mo? Malapit na kasi ang pasukan. Sayang naman kung di mo ito magagamit. Hindi pa po tita. Sumasakit nga pong ulo namin sa kakahanap. Ganun ba? Gusto niyo bang tulungan ko kayo kasamang pinsan mo? Naku, huwag na po. Nakakahiya naman kasi maabala po kayo. Pamangkin, okay lang sa akin. Naging mabait naman ang inay mo sa akin. Isipin mo na lang na tulong ko na yan sa inyo. Hayaan niyo na po tita. Pag-isipan ko muna. Then sabihan ko po kayo agad kung anong desisyon ko. Sige iha. Ingat na lang kayong magkakapatid dyan. Nang maibabanan ng tita niyang telepono, ay napaisip ng malalim si Besa. Saan nga kaya nilagay ng inay niya ang educational plan niya? Tama naman kasing sinabi ng tita Roda niya, ilang buwan na lang ay pasukan na. Kapag di niya yun nahanap ay malamang di na siya makapag-aral sa taon na ito. Nasa ganung pagmumuni-muni si Besa nang bigla siyang may marinig na masamang balita sa radyo. Ayon dito, isang malakas na bagyong nagngangalang Nika ang nakaambang manalasa sa kanilang probinsya. Taglay nito ang malalakas na hangin at ulan. Luis, halika nga rito. Tawag ni Besa sa kanyang kapatid na lalaki. Ano yun ate? Pasigaw nitong tanong habang naglalakad siya papalapit rito. May paparating na malakas na bagyo. Akyatin mo nga ang ating bubungan.
At tignan mo kung anong maaari mong gawin para hindi ito ilipad. Mariin na utos niya. Opo ate, magbibihis lang po ako saglit. Tapos ay aakyat na ako. Ilang saglit lang ay nasa taas na ng bahay nila ang binata. Nagdala ito ng mga bato at lumang gulong upang ipatong sa mga yero. Nang matapos siya roon, ay tinali naman niya ang mga poste ng kanilang tirahan para masiguro na dito lilipa rin ang bagyong sinika. Lena, halika at samahan mo ako mamili sa may tindahan. Mabuti na yung may kaunti tayong nakaimbak na pagkain. Sige po ate. Sagot naman ng kapatid niyang babae. Kinagabihan ay nanalasa na nga ang bagyong Nika sa kanilang barangay. Maraming tahanan na nasira at bagamat na paghandaan nilang magkakapatid ang pagdating nito ay may bahagi ng kanilang tahanan ang nasira. Ang dingding ng kwarto ng kanilang yumaong ina ay bigla na lang natumba. Luma na kasi ito. Kahit anong pagtali na gawin ni Luis ay nabuwal pa rin ito sa ninang malalakas na hangin at ulan. Mabuti na lang at isang araw lang na minsal ang bagyo. Kinabukasan ay bumalik ng panahon sa dati. Ate! May nakita akong plastic envelope na nahulog mula sa nasirang dingding. Tarantang pagbabalita ni Lena. Plastic envelope? Asan? Dalhin mo nga rito? Utos ni Besa. Eto po ate, napansin ko yan sa sahig habang ako ay nagwawalis. Tinignang mabuti ng dalagang laman ng envelope. Doon niya napansin ang animoy mga mahalagang dokumento. Isa-isa niyang nilatag sa mesa ang mga ito upang mabusisi niya ito. Doon niya na napansin ang isang certificate. Nang basahin niya ito ay laking tuwa niya sapagkat yung papel na yon ay ang pagpapatunay ng pagmamayari niya ng educational plan na binayaran ng kanyang inay. Lena, nahanap ko na. Nahanap ko ng educational plan ko. Sigaw niya. Talaga ate? Magandang balita yan. Sa wakas ay, pakakapag-aral ka na ngayong darating na pasukan. Sang-ayon naman ni Lena. Oo, makakaraos na rin tayo sa kahirapan. Tama ka dyan, Ate Besa. Kapag nangyari yun ate, hinding-hindi na tayo mangungutang sa tindahan para lang may makain lalo na kapag mahina ang kita sa paglalaban natin. Sabad naman ni Luis. Iyakap ni Besa ng mahigpit ang dalawa niyang kapatid. Nang mabalitaan ni Roda na nasira ang tahanan ng kanyang mga pamangkin, ay agad itong sumugod sa kanila upang maghatid ng tulong. Kamusta na kayo? May nasaktan ba sa inyo? Usisa niya pagkarating sa bungad ng kanilang pintuan. Okay lang naman po kami tita. Nasira lang naman po ang dingding ng kwarto ni inay. Sagot ni Besa. Pagkain, meron pa ba kayong makakain? May konti pa po kaming naitabi riyan. Pahayag ni Luis. Eto, at nagdala kami ng mga groceries at mainit na lugaw. Sabi ni Roda habang iniabot ang mga dala nila sa tatlo. Salamat po rito tita. Walang anuman. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayong magkakamag-anak? Sagot ni Roda. May maayos pa ba kayong matutulugan rito? Baka gusto niyong sa bahay muna kayo tumira habang ginagawa natin ang nasirang bahagi ng inyong bahay. Mungkahi ng matanda. Napaisip saglit si Besa. Kung tutuusin kasi ay, alam niya na hindi sila komportable sa estado ng kanilang lumang bungalow sa ngayon. Matama niyang tinignan ng kanyang dalawang kapatid para malaman kung payag sila sa sinabi ng kanilang tita Roda. Tumango at ngumiti si Lena at Luis sa kanya, tanda ng kanilang pagpayag. Sige tita, maigi pa nga siguro na doon muna kami sa inyo pansamantala. Pahayag niya. Baka naman nagiging pabigat na kami niyan sa inyo. Sabi pa ng dalaga. Ayan ka na naman, Besa. Never kayong magiging pabigat sa akin. Kadugo ko kayo. At anak kayo ng ate ko. Wika naman na nakababatang kapatid ng kanilang inay. Kung ganun po ay, bigyan niyo lang po kami ng ilang minuto upang ayusin ang mga dadali naming gamit. Sabi ni Besa. Take your time. Hindi naman kami nagmamadali.
Lilibot muna ako sa bahay upang makita ang iba pang nasira. Okay po, tita. Nang makapasok sa kanya sa silid si Besa, ay ganyang isinilid ang palihim sa kanyang bag ang plastic envelope na naglalaman ng educational plan. Matapos na, Nay, hinabunin niya ito ng madamit niya. Makaran ng ilan pang minuto ay handa ng 3. Ipadlock niyo na lang siguro ang pintuan at patayin niyo ang main switch bago tayo umalis. Mahirap na baka may di kayo nakitang naputol na kawad ng kuryente at maging sanhi pa ito ng sunog. Utos ni Rhoda. Opo, tita. Si Luis na po ang bahala sa bagay na yan. Sang-ayon naman ni Besa. Ganun na nga ang ginawa ng binata. Na-check ko na po lahat, tita. Mari na po tayong umalis. Okay kung ganun. Nag-aantay ang sasakyan namin sa may bukana ng iskinita. Umalis ng magkakapatid kasamang kanilang tita Rhoda. Iniwan nila saglit ang tahanan nila. Tutal, babalikan naman nila ito kapag naayos na nila ang nasirang dingding. Si isip ni Rhoda ng mga oras na yun ay nagwagi na siya dahil nakasilip na siya ng pagkakataon upang hanapin ang nawawalang educational plan. Alam niya kasi na maggamit yun ng kanyang mga anak. Pagdating sa kanilang 2-story na konkretong bahay, ay todo asikaso si Rhoda sa kanyang mga pamangkin. Kumain lang kayo. Alam ko na, napagod kayo sa biyahe kaya inutusan ko si Rosita na ipagluto kayo ng nilagang baka at pritong boneless bangus. Pahayag ng matanda. Salamat po, tita. Super bait niyo po naman. Pagbabalat kayong sabi ni Lena. Ngumiti na lang si Rhoda. Sige, kumain lang kayo. Maliit na bagay lang yan kumpara sa makukuha ko sa inyo. Bulong niya sa kanyang sarili habang nakatitig siya sa 3. Naabala naman sa pagkain ng tanghalian. Nagpunta sa salas ang 3 upang manood ng telebisyon. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog sila. Ito ng pagkakataon para bumalik ni Rhoda sa kanilang bahay. Bilisan mo, Gary. Kailangan nating makarating doon agad. Utos ni Rhoda sa kanyang driver. Yes, ma'am. Masusunod po. Sagot naman ito. Tinapakan ni Gary ang accelerator ng kotse upang lalo itong bumilis. Dahil magaling siya, nakaiwas sila sa traffic. At agad na nakarating sa tahanan ni Besa. Bumaba ka ng sasakyan at tulungan mo ako sa gagawin ko. Opo, ma'am. Hinalughog nila ang buong kabahayan. O ano? Nahanap mo na ba yung educational plan? Tanong ni Rhoda sa kanyang tauhan. Hindi pa po, ma'am. Mukhang wala po rito. Pahayag naman ito. Teka, baka naman nakita na nila at itinago yun sa isang kubling lugar dito sa bahay. Baka nga po. Sa mga likod ng cabinet ka maghanap o sa ilalim ng kama, malamang doon nila ito nilagay. Sige po, ma'am. Sang-ayon naman ang masunuri niyang driver. Ilang oras nang lumipas ay wala pa rin silang nakitang anino ng educational plan na hinahanap ni Rhoda. Grabe ang pagod ko. Umuwi na lang tayo at bumalik rito sa ibang araw. Mungkahi ng matanda. Kayo po bahala, ma'am. Kailangan na rin kasi natin bumalik sa bahay at baka makahalata sila. Malamang, ma'am. Isara mo na yung pintuan. Hiniram ko lang itong susi sa kanila nang di nila nalalaman. Kaya't mapapaisip ang ngayon kapag makita nila na nakabukas ito. Umalis na nga ang mag-amo. Sinigurado nila na wala silang maiwan na kahit anong bakas na naroon sila. Medyo mabagal ng pagmamaneho ni Gary, di tulad kanina. Dan muna tayo sa mall. Kailangan kong bumili ng groceries para magamit ko itong dahilan na dito tayo nagtungo sakaling gising na sila pagdating natin. Sabi ni Rhoda. Okay, ma'am. Sagot naman ng driver. Ilang saglit lang ay papalabas na si Rhoda mula sa mall. Nang may mga bitbit na supot, tinulungan siya ng kanyang tauhan na ilagay yun sa compartment ng kotse. Uwi na po ba tayo, Ma'am Rhoda? Tanong nito sa kanyang amo. Oo, dumiretso na tayo. Nagawa ko ng gusto kong gawin. Wika ng matanda. Maya't maya lang ay papasok na ng grahe ang kotse. Ibinaba ni Gray ang pinamili ni Rhoda. Todo ang acting niya na ipinakita sa 3 pamangkin ng kanyang amo
ang mga ito. Saan po kayo galing, tita? Usisa ni Besa. Diyan lang sa mall sa bayan. Naisip ko kasing baka wala ng laman ang ref, kaya namili na ako. Paliwanag niya. Tulungan ko na pa kayong magbitbit, sabi ni Luis. Salamat kung ganun, iho. Walang anuman, tita. Iniabot ni Luis sa maid ang mga supot pagdating niya sa kusina. Siya nang bahala sa paglagay nito sa loob ng ref. Ayaw kasing isipin ni tita niya na nangingialam siya kahit kaya naman niyang gawin ito. Kamusta? Nakapagpahinga ba kayo ng mabuti? Tanong ng kanilang tiyahin. Opo, napasarap nga po ang tulog namin. Pabirong wika ni Lena. Ituring yun ang pangalawang bahay ang tahanan ko. Okay po, tita. Ginitian ni Roda ang kanyang mga pamangkin. Paano mga pamangkin ko? Ako muna ipapanig sa aking kwarto upang magpahinga saglit. Paalam niya sa mga ito. Kung may kailangan kayo, utusan niyo lang si Rosita. Nasa labas pa kasi si Miguel kasamang kanyang barkada. Mamaya pa yun uuwi. Si Ellie naman ay nanonood ng sine. Sabi pa niya. Okay lang po kami rito, tita. Kami na pong bahala sa mga sarili namin. Salamat po. Pahayag naman ni Besa. Nang makita nila na nakapasok na ng kwarto niya ang kanilang tita at ang maid naman ay abala sa kusina, nag-usap ang tatlong magkakapatid. Akala siguro ni Tita Roday, maluloko niya tayo. Sabi ni Besa. Halatang halata ko sa mga kilos niya na pilit niyang pinagtatakpan kung saan siya nanggaling kanina. Tugtong naman ni Lena. Sigurado akong galing siya sa bungalow natin. Malalaman ko rin ito bukas pagbalik ko roon upang kumpunin ng mga nasira. Sabad naman ni Luis. Isa lang naman kasi ang hangarin niya sa atin, kaya siya nagbabait-baitan. Ang makuwang educational plan ko na nagkakahalaga ng 1 milyon. Pahayag pa ni Besa. Malaki rin naman kasing halaga nun natin. Kapag napasa kamay niya na yun ay, di na siya mahirapan sa pagpapaaral sa mga pinsan natin. Sang-ayon ni Luis. Tayo naman ang mas lalong maghirap. Ulila na nga tayo. At kapag di nakapag-aral si Ate Besa, malamang ay ganun din tayo. Wika naman ni Lena. Hindi ako papayag na mangyari ang iniisip niyo. Lalaban ako hanggang sa makakaya ko. Paliwanag naman ng nakakatanda nilang kapatid. Halina nga kayo at tulungan natin si Aling Rosita sa magawain sa kusina. Nakakahiya naman sa kanya kung asa tayong parang mga amo niya. Yaya ni Besa kina Luis at Lena. Tumayo ng tatlo at pinuntahan ng maid. Ano pong iluluto niyo para sa hapunan, manang? Usisa ni Lena. Sinigang na hipon ang gusto ni ma'am at embutido. Sagot naman ng katulong. Tulungan na po namin kayo sa paghanda ng mga ito. Mungkay ni Besa. Naku, huwag na ma'am. Nakakahiya po sa inyo. Tutol naman ni Rosita. Manang, malalaki na po kami. Hindi na po kami bata para upo lang dyan sa tabi at walang gagawin. Sabi naman ni Luis. Kayo po bahala. Kung yan po ang nais nyo. Pasasalamat ng matandang katulong. Naturo ang mabuti ni Lucia ang kanyang mga anak. Hanggang sa pagtanday, dala-dala nila ang magagandang asal na iminulat niya sa kanilang mga murang isipan. Ibang-iba sila sa kanilang mga pinsan na walang alam gawin kundi ang maglakwatsa. Makaraan ng ilang oras ay taghain ng tatlong magkakapatid. Tapos nanay, kinatok nila ang kanilang Tita Roda sa kanyang kwarto. Tita? Tita, luto na pong hapunan. Halina po kayo. Anyaya ni Besa habang nakatayo sa may pintuan ng kwarto ni Roda. Sige iha, susunod na ako. May kausap lang ako saglit sa telepono. Sagot naman niya sa pamangkin. Okay po tita, bababa na po ako. Paalam ng dalaga. Samantala sa loob ng kanyang kwarto. Ano kayang gagawin ko para malaman ko kung nahanap na nga nilang educational plan na yun? Bulong niya sa kanyang sarili. Sigurado ko na hindi nila basta-basta ibibigay yun sa akin nang walang kapalit. Pahayag pa niya.
Nagbihis na si Rhoda at naghanda na itong bumaba sa hapagkainan upang saluhan ng tatlong magkakapatid. Ang sarap naman ito, sabi ni Rhoda nang matikman ang luto ni Besa. Si ate pong nagluto niyan, tita. Tinulungan niya si Manang. Buong pagmamalaki na pahayag ni Lena. Talaga? Magaling ka palang magluto. Manang-mana ka nga sa nasira mong ina. Bati naman ang matanda. Salamat po at nagustuhan niyo. Akala ko kasi ay sobran ko ang nilagay kong sampalok. Sagot naman ng dalaga. Pwedeng-pwede ka nang maging chef sa isang mamahaling restaurant. Pambobola naman ang kanyang tiyahin. Hindi pa naman po siguro ako ganun kagaling. Pagpapakumbaba ni Besa. Maniwala ka, iha. Bagay sa iyong maging world-class na cook. Sabi pa ng kanyang tita Rhoda. Todo bola si Rhoda sa kanyang pamangkin na si Besa. Kailangan niya kasing kunin ang loob nito upang ibigay nito ang bagay na kailangan niya. Sa totoo lang ay, hindi ko gustong lasa ng niluto mo. Pinasasakay lang kita at ang mga kapatid mo. Kapag nakuha ko ng bagay na inaasam-asam ko sa'yo, ay talsik ka na sa akin. Kaya't enjoy the moment while you can. Nakangising bulong nito sa kanyang sarili. Napaniwala ng matanda ang kanyang pamangkin na magandang hangarin niya. Kaya't tinagtagalay, unti-unti nang nagtitiwala ang mga ito sa kanyang sinasabi. Tita, babalik na po kami sa aming bahay. Salamat po sa pagpapatira rito sa amin. Sabi ni Besa. Bakit parang nagmamadali kayong bumalik? Sigurado ba kayo na safe ng tirahan ang tahanan nyo? Nag-aalalang tanong nito. Opo, nais ko naman po ang lahat ng nasira ng mga nakarang araw. Sagot naman ni Luis. Okay, kung yan ang pasya nyo, hindi naman kalabisan para sa akin na dito payo hanggat sa gusto nyo. Pahayag pa ng kanilang tita Rhoda. Isang matamis na ngiti lamang ang itinugo ni Besa. Basta't mag-iingat na lang kayo lagi, ha? Alam niyo naman na kayo lang ang mga kaisa-isa kong mga pamangkin. Bilin pa nito habang papalabas ng mga bata sa gate. Hindi na nagpahatid ang mga ito kay Gary. Ay na nilang abalahin ito. Kaya naman na nilang mag-isang umuwi. Mas maganda na wala na tayo sa poder ni tita. Tamang naging desisyon mo, ate. Sabi ni Lena. Oo, ate Besa, at least ngayon ay di niya na mabibilog ang mga ulo natin sa mga ipinapakita niyang kabaitan. Dagdag naman ni Luis. Sa palagay ko ay di naman talagang totoo masamang tao si tita. Nadadala lang siya ng pagnanais niya na bigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak, katulad ni inay. Sagot ni Besa. Anong ibig mong sabihin, ate? Usisa na Lena. Ambisyosa kasi ang mga pinsan natin. Bagamat nakakaangat sa buhay ang tita natin, mahirapan pa rin siya na tuparin ang pangarap ng kanyang mga anak. Sa bagay, may punto ka dyan, ate Besa. Kaya ganun na lamang ang pagnanasa niya na mapasa kanyang educational plan ko upang matupad niya ito. Hindi bale, ngayon na uwi na tayo sa atin, matitigil ang paggagambala niya sa atin ukol rito. Sabi ni Luis. Lumipas ang maraming taon. Sila na ay nagtrabaho bilang isang food service crew sa isang sikat na fast food chain upang tustusan pansamantala ang kanyang pag-aaral. Konti na lang kasi ang naibibigay ng ate Besa niya sa kanya bilang tulong. Si Luis naman ay namasukan bilang construction worker sa araw at nag-aral naman sa gabi. Pangarap niya kasi talaga ang maging isang enyero. Samantalang si Besa naman ay subsub sa pag-aaral sa medisina. Sa katunayan ay ilang buwan na lang ay magtatapos na ito. Balak niyang kumuha agad ng board exam upang matulungan niya na ang kanyang mga kapatid. Besa, magpahinga ka naman. Kanina ka pa nag-aaral dyan. Biro ni Jasmine sa kanyang kaibigan at roommate. Final exams na kasi bukas. Dahil sa dami ng school activities na sinalihan ko lately, di tuloy ako nakapag-aral ng mabuti. Sagot ng dalaga. Ganito na lang.
Lalabas ako upang kumain. Pakikiusapan ko si Manang na ipagbalot ka na lang ng pagkain mo. Okay lang ba sa'yo? Nakakahiya naman sa'yo, friend. Ang dami ko ng utang. Walang anuman yun, Besa. Just pay it forward na lang. Nakangiting sabi ng kanyang kaibigan. Ilang taon pang dumaan at ngayon ay isa ng ganap na doktor si Besa. Ang una niyang assignment ay sa isang baryo sa Rizal. Doc Besa, papakonsulta ko sanang anak ko. Daing ni Aling Ani. Sige po, halika iho. Mupo ka muna rito. Pahayag ng magandang doktora. Anong masakit sa'yo? Usisa na Besa. Ilang araw na pong taas babang lagnat niya. Lagi ding masakit ang kanyang ulo. Tugon ng kanyang ina. Ganun po ba? May pinapainom po ba kayong gamot sa kanya? Opo. Ito po yung gamot, doktora. Inabot ng ina ng batang isang bag ng tabletas. Sinuri yung mabuti ni Doktora Besa. Naku, Manang. Hindi po ito tugma sa sakit ng iyong anak. Mabuti na lang at nadala niya siya agad dito sa klinik. Suspect sa kuway, may dengue siya. Nakakamatay po ang sakit na ito, lalo na kapag dinaagapan. Paliwanag ng dalaga sa ina ng bata. Tinawag ni Besa ang kanyang nurse upang magsagawa ng tourniquet test. Dito niya kasi malalaman kung tama ang kanyang hinala. Maya't maya lang ay nalaman niya na ang resulta. Positive po sa sakit na dengue ang anak niyo po, Manang. Kailangan po natin siyang itakbo agad sa malapit na ospital para magamot. Mungkay ni Besa. Nurse, tumawag ka ng ambulansya para madala itong bata. Utos naman niya sa kanyang assistant. Dahil sa maagap na pag-aksyon ni Doktora Besa, ilang araw lang ay magaling ng bata. Laking pasasalamat ng magulang nito sa kanya. Pagdamutan niyo na po itong dala naming manok at gulay, Doktora. Tanda ng pasasalamat namin sa pagligtas niyo sa buhay ng aming anak. Sabi ni Aling Ana. Naku, nag-abala pa po kayo, Manang. Tungkulin ko pong manggamot. Sagot naman ng dalaga. Magkagayon po man, Doktora. Paswerteng aming baryo na kayong na-assign rito. Salamat naman po kung ganun. Ako'y nagagalak na mahalaga sa inyo ang presensya ko dito sa inyong lugar. Mahalagang mahalaga, Doktora. Ngayon na kami nagkaroon ng katulad nyo. Bukod sa mabaitay, maalalahanin pa. Nakakataba naman po ng puso ang mga sinasabi nyo, Manang. Naiyak tuloy ako. Totoo naman po lahat ng tinuran ko, Doktora. Sinuklian na lamang ng matamis ng ngiti ni Besa ang sinabi ng babae. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng mga taga-roon sa kanya. Halos araw-araw ay pinapadalan siya ng mga ito ng prutas o mga alagang hayop para daw may makain siya. Mabigat tuloy ang kanyang dibdib ang magpaalam sa kanila. Oo, magaling na doktor din ang papalit sa kanya. Ngunit alam niya na parang pamilya ng turing sa kanya doon. Kailangan ko nang sabihin kay Kapitan na aalis na ako. Malamang na tatanggi siya at gagawin niyang lahat upang pigilan ako. Subalit bunang pa siya ko. Kwento niya sa kanyang nurse, isang umaga na kumakain sila ng almusal. Nakakalungkot naman niyang pahayag niyo, Doktora. Talaga bang aalis na kayo? At iwan niyo na ako rito? May pagtatampong sabi ng nurse. Kung ikaw nasa kalagayan ko ay mahirapan ka rin magpasya. Matagal ko nang tinimbang ang lahat. Mas malaking oportunidad ang naghintay sa akin kapag nag-ibang bansa ako. Wala naman talaga akong magagawa, Doktora. Kung yan na nga ang pasyon nyo, good luck na lang po sa susunod yung paglalakbay. Magaling po kayo at sure ako na mas lalo kayong magtatagumpay. Sang-ayon naman ng kanyang assistant. Siya, tama na itong kadramahan na ito. Baka umagang umbagay, mag-iyak tayong dalawa rito. Pabirong sabi ni Besa. Pagkatapos kumain ng agahan, ay nagtungo si Besa sa barangay hall. Medyo may kalayuan ng bayan mula sa kanilang klinika, kaya't nagpasama na lamang siya sa kanyang nurse. Nang makarating doon ay, agad na kinausap ng magandang doktora, ang kapitan ng barangay, na may sakop sa bayo ng kanyang klinika.
Magandang umaga po, Kapitan. Magilaw na bati niya rito. Oh, Doktora, kayo po pala. Ano pang may paglilingkod ko sa inyo? Usisa naman ito. May mahalagang bagay lang po sana akong sasabihin sa inyo. Ano po yun? May pangailangan po ba kayo sa inyong klinika sa baryo? Wala naman po. Mangyari lang po sana na ako ay magpapaalam na sa inyo. Alis na po kasi ako sa susunod na buwan. Ha? Bakit naman, Doktora? Hindi po ba kayo nagustuhan sa lugar namin? May nanggugulo po ba sa inyo? Mababait pong mga taga rito, Kapitan. Mabigat nga pong loob ko na lisanin ang lugar na ito dahil napamahal na rin sila sa akin. Ganun po ba? Bakit alis po kayo? Kailangan ko na po kasing pumunta ng ibang bansa. Hindi naman lingid siguro sa inyong kaalaman na mas malaki ang sahod doon kesa dito sa Pinas. Kung sa bagay, Doktoray, tutoy ang pahayag nyo. Masakit man isipin na marami sa mga katulad nyo ang nag-iibang bansa kesa piliin na tulungan ng kanilang mga kababayan. Subalit, di natin sila masisisi. May mga pinag-aaral pa po kasi akong mga kapatid ko. Naipangako ko sa kanila na kapag ako'y isa ng ganap na doktora, sila naman ang tutulungan ko upang makamit nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Abay, napakabait nyo naman palang kapatid, Doktora. Kung ganun ay, di ko na kayo pipigilan sa iyong pasya. Salamat po sa paglilingkod sa aming baryo. Karangalan ko, Kapitan, ng pagsilbihan ng inyong mga barangay. Asahan niyo po na bago ako umalis ay maayos kong ito turn over sa aking kahalili lahat ng mga gamit sa klinika. Muli, maraming salamat, Doktora Besa. Tumayo ang kapitan mula sa kanyang kinaupuan at kinamayan niya ang dalaga. Nilisan na ng dalawa ang barangay hall. Matapos makapagpaalam si Besa sa kapitan, mga ilang minuto din ang paglalakbay ng kanilang ginugol bago nila muling marating ang kanilang klinika. Makarating lang linggo ay dumating ng doktor na papalit kay Doktora Besa. Isa itong gwapong binata. Good morning, Doktora. I'm Doc Rafael. Ako po yung pinadala ng Department of Health bilang kahalili nyo. Bati nito. Oh, welcome sa aming munting klinika, Doc. Nakangiting sagot ng dalaga. Panandali ang natigilan ng binata nang lumingon sa kanya si Besa. Nabighani ito sa angkin niyang kagandahan. Thank you. Mabuti naman at maaga kang dumating, Doc. At least marami pa akong maituturo sa'yo bago ako umalis. Oo. Naisip ko kasi na malayo itong baryo nyo. Kaya mas maganda na masanay muna akong mabuti bago man lang tayo magkahiwalay. Sagot naman ito habang tinatapunan ng malalagkit na titig ang dalaga. Kung ganun ay, pasasamahan muna kita sa aking nurse para alam mo kung saan ang ating sleeping and dining quarters. Okay, Doc. Nanghinang sabi ng lalaking doktor. Nang araw ding yun ay, sinimula na ni Dr. Besa na sanayin si Doc Rafael sa mga gawain sa klinika. Halos dilubayan ng tingin ng binata ang dalaga. Talagang na love at first sight ito sa kanya. Nang ilang sandaling magkasarili na ng nurse at Doc Besa ay, tinukso niya ito. Ikaw, Doc, ha? Aalis ka na nga. May iwan ka pa ritong manliligaw. Patawang sabi ng assistant niya. Huwag kang nga magsalita ng ganyan. Mamaya marinig ka niya. Panunuway ng dalaga. Bakit po? May magagalit po ba kung hangaan ka niya? Wala naman. Oh, ganun po pala. E di malayo siya na ligawan ka. Ay nako, hindi yan pinunta niya rito. Siyang papalit sa akin kaya dapat niyang matutunan lahat ng ginagawa ko. Naiinis na pahayag niya habang mabilis niya na iniwan ang kanyang nurse. May gusto ka rin sa kanya, Doktora? Ha? Wala. Maring pagtanggi niya sa sinabi ng nurse. Aminin mo na po, tayo lang naman po ang nandito. Isa pa, di po ako marites, kaya't di rin niya malalaman. Oo na. May lihim na rin akong pagtingin sa kanya.
Ang gwapo niya kasi. Pag-amin ni Besa. Kita mo na po, aamin din po kayo ay. Ang dami niyo pang pakipot. Ni ayaw pang aminin halata naman. Patawang wika ng nurse. Bumalik ka na lang nga sa ginagawa mo, nurse. Huwag ang love life ko ang pag-aksiyan mo ng oras. Kunwaring inis na utos niya rito. Maya't maya lang ay, nilapitan na Besa si Doc Rafael. May nais kasi itong ikonsulta tungkol sa isang pasyente. Lalo lang kinilig ang nurse nang makita silang dalawang nag-uusap. Mabilis na dumaan ang mga araw. Panahon na upang umalis ni Doktora Besa. I need to go. Naituro ko naman sa iyo lahat siguro ang lahat ng dapat mong malaman. Paalam niya kay Doc Rafael. Hindi pa lahat, doktora. May nakaligtaan ka. Sagot naman ito. Ano naman yun? Nakalimutan mo. Turo ng puso ko. Na huwag mag-alala. Wala akong panahon para sa mga ganyan, Doc. Ang asikasuhin ay ang mga pasyente natin. Sigurado ka ba na kaya mo akong iwanan rito? Nang hindi mo lang sinasagot ang tibok ng puso ko? Tama na nga yan. Nakangiti niyang wika. Aminin mo sa akin na wala kang gusto sa akin. At ngayon mismo ay titigil na ako. Pagbabanta ng doktor. Oops, may break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Oo na. Mahal na kita. Pag-amin ni Besa. Talaga? Totoo ba yan? Yes. That's why it saddens me to leave you here. Huwag kang mag-alala, Besa. Ang puso ko ay iyo lamang. Lumipas man ang mahabang panahon. Kapag nagkita tayo ay ikaw pa rin ang nilalaman nito. Ganyan naman lahat ng sinasabi niyong mga lalaki. You are all the same. Ibahin mo ako, Doktora Besa. I know how to keep my word. Naging magkasintahan ang dalawa bago nilisan na Besa ang klinikang yon sa baryo. Kahit magkalayo sila ay tinupad ni Doc Rafael ang kanyang pangako sa kasintahan. Malungkot ang buhay sa ibang bansa. Tanging pag-uusap nila ng doktor ang nagsilbing lakas ni Besa upang magpatuloy. Minsan nga'y nahuli na lamang ng dalaga ang kanyang sarili na umiiyak nang mag-isa sa loob ng inuupahan niyang apartment. Tulad nga ng matandang kasabihan, there is nothing that beats the comfort of home. Dahil sa pinanahawakan niyang pag-ibig ni Doc Rafael, ay mabilis na nagdaan ng mga taon. Hindi na malaya ni Doktora Besa na tapos na palang kanyang kontrata at maaari na siyang umuwi ng Pinas. Babe, malapit na akong bumalik dyan. Masayang balita niya sa kanyang kasintahan. Talaga, babe? Ibig sabihin nito ay dapat na pala akong maganda para sa nalalapit na kasal natin. Sagot naman ng binata. That's right. She'd better be ready. Natatandaan ko pang pangako mo na ako lang babaeng iibigin mo. Of course, ikaw lang. Hindi po ako tumitingin sa ibang dalaga rito, no? Love you, babe. Love you too. Umaapaw ang kaligayahan sa puso ni Besa. Unti-unti na kasing nabubuang pangarap niya. Marami man siyang paghirap na dinaanan, subalit sa tulong ng may kapalay, napagtagumpayan naman niya itong lahat. Manong, pakidala naman po ng luggage ko. Pakiusap niya sa inarkilan niyang taxi driver. Sige po, ma'am. Iwanan niyo na lang po ang mga yan dyan sa tabi ng sasakyan. At ako na pong bahalang maglagay sa compartment mamaya. Magilaw na sagot nito. Salamat po. Ilang minuto lang ay papunta na ng bahay nila si Besa. Saan po pala tayo, ma'am? Sa may Caloocan City po, Manong. Sa Montenegro Subdivision. Sige po. Medyo natagalan ang kanyang biyahe dahil sa traffic. 8:00 na ng gabi nang makarating siya sa bahay. Bakit patay ang ilaw? Brown out ba? Nagtataka niyang usisa sa sarili. Ma'am, wala po atang kuryente sa inyo?
Sigurado po ba kayo na dito ang bahay nyo? Tanong ng driver. Opo, Manong. Sure po ako. Natatakot na sagot ni Besa. Sige po, ma'am. Aalis na po ako. Paalam nito sa kanya. Malapit na si Besa sa pintuan nang biglang bumukas ang ilaw sa balkonahe. Welcome home, ate! Sigaw ng mga kapatid niyang sina Luis at Lena. Hi, babe. Bati naman ng kasintahan niyang si Doc Rafael na nagbigay pa ng isang bouquet ng red roses. Kayo talaga. Ang dami yung drama. Ate naman, gusto lang namin gawing special ang pagdating mo. Paliwanag ni Lena. Pinaiyak niyo tuloy ako. Tama na yan. We are supposed to be happy. Panunuway naman ni Rafael. Okay. Sang-ayon naman na Besa. Ilan sa mga kaibigan at kaklase niya ang naroon din upang batiin siya. Ngunit kapansin-pansin na walang Tita Roda niya at ang kanyang mga pinsan. Bakit di niyo in-invite si na Tita Roda? Tanong niya kay Luis. Huwag na ate, manggugulo lang umayon sa kasiyahan natin. Inis na pahayag naman ito. Maligayang maligaya ang dalaga ng mga oras na yon. Bukod kasi sa welcome party ay naging engagement party rin nila ni Rafael ang pagsasalo. After a month ay ikinasal na ang dalawa. Konti lang ang bisita sapagkat simple wedding lang ang hiniling niya sa asawa. Nadestino si Besa sa isang private hospital. Dahil sa angking talino ay agad itong naging head ng mga doktor na naroon. Nurse Carol, kumusta ang pinapaayos ko na medical mission natin? Usisa na Besa. Okay ng lahat, Doc. Ready na po tayo para sa Sabado. Na-coordinate ko na rin kay Kapitan ang ating medical program. Pagbabalita ng nurse. Great. I expect na maging handa ang lahat para sa gagawin natin. Magandang paraan nito upang mas lalong makilala ang ating ospital. Maliban doon ay parang tulong ko na rin ito sa aking mga dating kabarangay. Noted, Doktora. Isang medical mission ng inorganisa ni Besa para sa dati nilang barangay. Nais siya kasing iparamdam sa mga taga roon na bagamat umangat na siya sa buhay, ay di siya nakakalimot kung saan siya nanggaling. Matapos ang matagal na panahon na di sila dumalaw sa barangay kung saan sila lumaki ay nagdesisyon ng magkakapatid na bumalik dito. Kung noon ay dukha ang tingin ng mga kapitbahay sa kanila, ngayon ay siguradong mag-iiba na ito. Isa ng ganap na doktora si Besa, ang panganay sa mga anak ni Aling Lucia. Si Luis naman ay inhenyero, nakagagaling lang mula sa ibang bansa. At si Lena ay isa ng matagumpay na negosyante. Iparada mo na lang ang sasakyan dyan, sa may bukana. Utos ni Besa kay Luis. Hindi kasi kasya sa masikip na daanan papunta sa barangay hall. Sabi pa niya, sige ate, muna na kayo ni Lena. Ako na bahala rito. Sang-ayon naman ng binata sa kanyang panganay na kapatid. Sumunod ka kaagad, Luis, ha? Baka makakita ka naman ng magandang dalaga dyan, ay kung saan ka na magpunta. Pabirong bili ni Lena sa kapatid. Iben mo nga ako, Lena. Good boy na ito. Pahayag naman ni Luis. Naglakad ang dalawa sa makipot na eskinita. Ito ang barangay na kinalakihan nila. Maraming mga pasikot-sikot na daraanan. Ang barangay masagana. Tahimik na sanang lahat. Habang patungo sila sa barangay hall, ay makasalubong nila ang kanilang tiyahing mapangutya, ang Tia Roda nila. Aba, aba. Tingnan mo nga naman. Ang bilis lumipad ng balita. Sabi pa nito sa magkapatid. Magandang umaga, tita. Bati nila. Ano naman ang kinaganda ng umaga kung kayong makikita ko? Buliw niya sa mga rito. Habang hawak ang isang bote ng gin, nakabibili lamang niya sa tindahan. Huwag yung abusuhin ng katawan niyo po. Ang aga-aga pa ay umiinom na kayo ng alak. Sabi ni Besa. Wala kang pakialam sa ginagawa ko, pamangkin. Hindi naman ikaw ang nagbibigay ng perang pambili ko, kundi ang mga anak ko na isang inhenyero at nurse sa Maynila. Pangatwiran ng matanda. Nagpapaalala lang po ako.
di na po kayo bumabata. Dagdag pa ng dalaga. Ang sabihin mo, kaya kayo narito ay nabalitaan niyo na may medical mission sa ating barangay. Naghanap kayo ng libreng pagpapagamot. Palibhasa mga dukha kayo. Sigaw ng Tia Roda nila. Nanahimik lamang ang magkapatid at tikom ang bibig na iniwan ng matanda. Ilang saglit lang ay nagkita na naman sila sa may barangay hall. Sa pagkakataon na yun ay kasama na ng kanilang tita ang bunso nitong anak na si Jenny na kasalukuyang kumukuha ng medtic sa isang universidad sa bayan. Oh, kayo na naman? Inis na pahayag ni Tia Roda. Totoo palang sinasabi ni inay. Andito na naman kayong mga hampas lupa. Bulyaw ni Jenny na kung umastay, akala mo kung sino. Umalis na lang kayo. Hindi naman na kayo nakatira rito, kaya wala na kayong karapatan para magpakonsulta sa medical mission. Sabi ng matanda. Ngumiti lamang si Besa, samantalang nanggagaliiti sa galit sina Luis at Lena. Maya't maya lang ay dumating isang nurse. Doktora, andyan na po pala kayo. Ito na po yung lab coat nyo. Bating ng nurse kay Besa. Kanina pa po naghintay ang mga pasyente. Dagdag pa nito. Bigla na lamang nalaglag ang panga ng mag-ina. Di nila akalain na ang kinukutya nilang si Besay, isa na palang ganap na doktor. Isa ka na palang doktor? Nagtatakang tanong ni Tita Roda. Opo tita, sa wakas ay natupad ko na rin ang pangarap ko. Sagot naman niya rito. Pasensya na sinasal namin kani-kanina lang. Paghingi nito ng paumanhin. No worries po. Sanay naman ako sa pag-ugaling niyong yan. Maangas naman ang pahayag ng dalaga. Sige po, papasok na po ako sa loob. Naghihintay na po kasi ang aking mga pasyente. Iniwan ni Besa ang kanyang tita sa labas ng lugar kung saan ginaganap ang medical mission. Wala na siyang pakialam. Kung isipin nito na bastos siya, deserve niya ito matapos ng lahat ng ginawa niya sa kanila. Ang galing mo kanina ate ah, sabi ni Lena, na hindi ka malang nagpatinag sa mga tinura ni Tita Roda. Dagdag pa ni Luis. Sa tingin niyo ba, okay lang yung inasal ko kanina? Tanong na Besa sa mga kapatid. Ozom ate, don't be guilty about it. Pagbibiro ni Lena. Pumasok ng magkakapatid. Nagsimula agad si Doktora Besa sa kanyang trabaho, habang tumulong naman sa kanya si Lena at Luis. Mabuti naman doktora, at naisipan yung mag-medical mission dito sa barangay namin. Pahayag ng isa sa mga pasyente niya. Lola, taga rito po kami dati. Ang nanay ko po ay dating labandera. Sa pamamaraan niya kaming pinalaki at pinag-aral. Sagot ni Besa sa matandang babae. Ganun po ba? Iha, ikaw ba yung anak ni Lucia? Opo, kilala niyo pong inay ko? Siyang labandera ng mga apo ko. Sa kanya lang nila pinapalabang kanilang damit kasi malinis siya magtrabaho. Nakakatuwa naman po yung sinabi niyo, Lola. Totoo yun, anak. Huwara na labanderang yung inay. Bigla na lamang tumulo ang luwas sa mga mata ni Besa. Naalala niya kasi ang kanyang inay. Kung saan ay doktor na siya nun, di naggamot niya neto sa kanyang karamdaman. Buong araw na nanggamot si Besa nang walang kapaguran. Mahal na mahal niyang pagiging doktor. Itong matagal niya ng pangarap simula nung siya'y bata pa. Anong gusto mong maging paglaki mo? Tanong ng kanyang inay Lucia. Doktor po inay. Walang pag-aatubiling sagot niya. Bakit naman doktor? Para po akong manggagamot sa inyo at mga kapatid ko kapag nagkasakit kayo. Ang bait mo naman anak. Hindi po ba ganun po dapat? Nagpapakahirap po kayong maglaba para may kainin po kami araw-araw. Nararapat lang po na suklian ko yun paglaki ko. Tama ka dyan, Besa. Kapag nakamit mo ng pagiging doktor, dapat ay huwag kang makakalimot sa pinanggalingan mo. Opo inay, baka kaasa kayo na yun nga ang gagawin ko. Sana nga po ay mantay niyo po na magawa ko yun.
Doktora! Doktora! Tawag sa kanya ng isang nurse. Naalimpungatan si Besa. Isa lamang palang panaginip ang nangyari kanina. Akala niya ay totoong kausap niya ang kanyang inay. Ano yun, nurse? Isa po sa mga pasyente natin ang bigla na lang nahimatay. Nasaan siya? Nandun po sa isang sulok. Halika, samahan mo ako sa kanya. Opo, doktora. Nagmamadaling naglakad si Besa patungo sa sinasabi ng nurse na pasyente. Laking gulat niya nang makilala niya ito. Tita Rhoda? Gulat niyang pahayag. Anong nangyari sa kanya, nurse? Tanong niya. Kinukuhanan pa lamang po namin siya ng kanyang blood pressure nang bigla na lang po siyang nawala ng malay. Kwento ng nurse na naroon. Sige, itutok yung electric fan sa kanya para di siya mahirapang huminga. Sinuri ni Besa ang kanyang tiyahin. Napansin niya na may bukol ito sa likod ng kanyang ulo. Nurse, sinong kasama ng pasyente na pumunta rito? Wala po, doktora. Siya lang po mag-isa. Tumawag ka ng ambulansya. Dalhin siya sa ospital natin. Pagdating doon ay CT scan niyo siya. Utos niya rito. Yes, Doc. Tatapusin ko lang natitirang pasyente ko. Susunod na lang ako doon. Ilang minuto lang at dumating ng ambulansya. Lena at Luis, sumama na kayo papunta ng ospital. Utos niya sa kanyang mga kapatid. Kahit na maraming ginawang masamang tiyahin niya, ay di pa rin niya pinagdamutan. Ginamot niya pa rin ito. Kamusta ng pakiramdam niyo, tita? Sabi ni Besa nang bisitahin niya ito sa kanyang kwarto. Okay naman na, doktora. May hinang sagot nito. Dadulas po ba kayo sa bahay niyo? Kasi nung nahimatay kayo ay may nakapakong bukol sa likuran ng iyong ulo. Oo, Besa. Ilang araw na rin ang nakaraan ang nangyari yon. Sino po sa mga anak niyo o kasama sa bahay ang nakakaalam na nadulas kayo? Wala, iha. Inilihim ko ito sa kanila sapagkat ayaw ko na maabala pa sila. Mabuti na lang pala at napasyal kayo sa medical mission namin, tita. Kung hindi ay, baka na paano na kayo? Bakit nga ba napunta kayo ron? Sa totoo lang ay, naghirap na rin kami. Halos wala nang kinikitang negosyo ko. Maalala ko nga po pala, hindi ba't nung tayong nagkita kanina ay kasama niyo pang anak niyong si Jenny? Oo, kasama ko nga siya. Kaso sabi niya sa akin ay may mahalaga siyang lalakarin kaya't iniwan na lamang niya akong mag-isa. Kaya po ba kayo nagpunta ron ay para sa libreng panggagamot? Tamang hinuha mo, iha. Lagi kasing sumasakit ang ulo ko simula nung ako ay madulas kaya't minabuti ko na lang ang magpatingin sa inyo. Huwag kang mag-alala, tita. Aalagaan kita. Ikaw na lang ang nag-iisang tiyahin namin at di ako papayag na di kita gagamutin. Salamat, anak. Salamat. Naluluhang sabi ng tita niya. Walang kwentang pagiging doktor ko kung ipagkakait ko ito sa inyo. Natigilan bigla si Rhoda bago ito muling nagsalita. Patawad. Patawad sa mga nagawa ko. Hindi ko sinadya na kutsain kayo at lokohin. Nadala lang ko nun sa pagiging kahaman ko sa pera. Hayaan niyo na po yun, tita. Tapos na ang lahat. Ang mahalaga ay kasama na namin kayo. Ilang araw pang nanatili sa ospital si Rhoda. Ang lahat ng gastusin niya ay sinagot ni Besa. Nang magaling na siya ay hindi na siya pinayagan ng dalaga na umuwi sa kanila. Bagkus ay dinala niya ito sa kanilang bahay kasamang pinsan niya at ang katulong nilang si Rosita. Nakakahiya naman na sa inyo ako tumira. Pahayag ng tita Rhoda niya habang pauwi sila mula sa ospital patungo sa kanilang bahay sa subdivision. Kapatid po kayo ng inay namin. Marapat lang na alagaan namin kayo. Sagot naman ni Lena. Jenny, magpasalamat ka sa mga pinsan mo. Malaking naitulong nila sa atin. Utos ni Rhoda sa kanyang anak. Salamat, Doc. Lena at Luis, at di nyo kami pinabayaan. Walang anuman, Jenny. Pahayag ni Besa. Ibinenta ng tita nila ang kanyang bahay.
Wala na kasing titira roon. Para makatulong siya sa mga pamangkinay, nag-isip na lamang siya na pasukin ang online selling. Sa maliit na puhunan ay nakapagsimula siyang magtinda ng mga designer bags. Hindi naglaon ay lumago na ito. Marami siyang naging mga customer. Iha, may sasabihin sa anak ko sa iyong mahalaga. Wika ni Roda habang kumakain sila ng hapunan. Ano po yun, tita? Magiliw na tanong ni Besa. Sa susunod na buwan ay baka lumipat na kami ni Jenny ng bahay. Paalam nito. Bakit po? Hindi niyo na po ba gustong tumira rito sa amin? Hindi naman sa ganun. Lumalakas ng aking online sa negosyo. Dahil dun ay nakaipon ako ng pang down payment sa isang unit malapit rito. Wow, magandang balita po yan. Oo, Besa. Dahil sa iyo ay nagkalakas loob ako na pasukin muli ang mundo ng pagnenegosyo. Alam niyo po, tita, talaga naman pong magaling kayong negosyante. Medyo napabayaan niyo lang noon ang inyong negosyo. Kailan naman daw po kayo makakalipat? Usisan ng doktora. Baka sa Desyembre ay nandun na kami sa aming unit. Ay, nakakalungkot naman. Akala ko pa naman ay makakasama pa namin kayo ni Jenny at Manang Rosita hanggang Pasko. Oo naman, dito pa rin kami magno-Noche Buena. Malaking bagay pa rin sa akin ang makasama kayo. Sinabi niyo po yan ha, aasahan ko po yan. Itinango ni Roda ang kanyang ulo, tanda ng nangangako ito. Teka nga pala, si Rafael, may balak ba siyang umuwi ng Pinas ngayong Pasko? Tanong ng kanyang tiyahin. Opo, tita. He wouldn't miss our first Christmas together as husband and wife. Nako, nakikita ko na magiging masayang Pasko natin. Pahayag ng matanda. Nang matapos silang maghapunan, ay nanood ng paborito niyang palabas si Roda. Si Jenny naman ay naging abala sa pagbabenta ng damit online kasamang kanyang mga pinsan. Nagpapaturo kasi ang mga ito. Paano gawin yon? Luis, hindi ganyan ang paghawak ng camera. Pagsasawa ni Jenny. Dapat ay i-focus mo sa bag at huwag sa mukha ko. Itutok mo lang yan sa akin kapag nagsasalita na ako. Sabi pa niya. Oo na. At least, gets ko na kung paano. Patawang sabi ni Luis. Jenny, paano ko naman hawakan ito habang nagsasalita ka? Usisa naman ni Lena. Iikot mo lang siya ng dahan-dahan. Then, kapag yung material naman na ginamit sa bag ang sinasabi ko, idaan mo lang ng bahagya ang kamay mo. Ang galing mo talaga, Jenny. No wonder ang dami niyong nabebentang bag ng inay mo. Nakuha ko lang yan sa practice. Kagaling din kayo. Pahayag naman ito. Palagay ko ay hindi bag ang ibebenta namin. Sabi ni Luis. Kung hindi bag, eh ano? Mataray na sagot ni Lena. Mga imported na chocolate. May produkto ka na, may libreng pagkain ka pa. Pagbibiro naman ito na ikinainis ni Lena. Sa may di kalayuan ay natutuwang pinagmamasdan ni Besa ang mga ito. Malayo na rin kasi ang narating ng pamilya. Nagsimula sila bilang mga mahiyaing bata na nakatira sa isang lumang bahay, nangarap at nagsumikap upang makamit ang kanilang mga minimithi sa buhay. Mabilis na dumaan ang mga buwan, maya't maya lang ay Pasko na. Merry Christmas sa lahat! Bati ni Besa. Ganun din sa iyo, ate. Sagot naman ng kanyang mga kapatid. At si Jenny. Salamat sa mga regalo ko. Saba naman ni Tita Roda. Halina kayo, kumain na po tayo. Yaya ni Rafael. Opo, nahinda na po ni Manang Rosita ang hapagkainan. Pagsaluhan na natin ang munting handa namin para sa Noche Buena. Sabi ni Besa. Manang, samahan niyo po kami. Bahagi na po kayo ng pamilyang ito. Maupo na po kayo dyan sa isang silya. Dagdag pa ng magandang doktora. Bago pala tayo kumain ay, may ibabalita kami ni Rafael. Ano yun, ate? Excited na tanong ni Luis. Magkakaanak na kami. Pagbabalita ni Besa. Talaga? Ate?
Paniniguro ni Lena. Oo, magkakaroon na kayo ng pamangkin na aalagaan. Pabirong sagot ni Rafael. Nako, napakagandang balita nga yan. Sabi pa ni Luis. Maligayang lahat sa hapagkainan. 1 taon na naman ang lumipas. Nang mga sumunod na buwan ay naging makabuluhan para kay Besa. Dala niya na kasi sa kanyang sinapupunan ang preba ng pagmamahalan nilang mag-asawa. Si Rafael naman ay todo kahit sa ibang bansa. Halos din na ito nagpapahinga para lang makaipon para sa panganganak ng kanyang misis. Hello babe, malapit ka na ba uling umuwi ng Pinas? Usisa na Besa sa asawa. Nakapagpaalam na ako sa aking boss, pero di ko pa alam kung papayag siya. Sagot naman ni Rafael. Kabuhanan ko na kasi. Baka bigla na lang akong manganak. Ang gusto ko ay nasa tabi kita habang nangyayari yon. Huwag kang mag-alala babe. Darating ako. Pangako mo yan ha? Paniniguro ni Besa. Kailan ba ako di tumupad sa pangako ko? Tanong naman ng asawa niyang lalaki. Makaraan ng ilang linggo ay nakabalik na ng Pinas si Rafael. Eksakto naman na pagdating niya sa bahay nila ay manganganak na si Besa. Para bang inantay lamang siya ng kanilang anak. Dito ka lang sa tabi ko babe. Dito ka lang. Sigaw ng kanyang misis habang dinadala ito sa delivery room. Yes Besa, hindi ako aalis. Paniniyak naman niya. Maya't maya lang ay isang malusog na lalaking sanggol ang iniluwal ng doktora. Maputi ito at matangos ang ilong. Ang mata niya ay may pagkakahawig si Inay Lucia niya. Hindi magkamayos sa tuwa sina Luis at Lena. Sa akin niya nakuha ang pagiging gwapo. Pahayag ni Luis. Mata naman ang namana niya sa akin. Sabi naman ni Lena. Tumigil lang kayong dalawa dyan? Paanong sa inyo nagmamana si baby? Hindi naman kayong magulang. Pagbibiro ni Roda. Siyempre, mga tito at tita niya kami. Masayang sagot naman ni Luis. Ilang oras lang ay nasa recovery room na si Besa. Dahil pumayag siya na sa breastfeeding ang bata, kinakailangan niyang pumunta ng nursery para mapadede ito. Naniniwala kasi siya na mas maigi ang gatas ng ina, mas lulusog ang bata, at malalayo ito sa sakit. Isa na ngayong ganap na ina ang dati ay mapangaraping dalaga, katulad na rin siya ng kanyang inay at tita Roda. Mararanasan na rin niya ang mga pasakit na dinaanan nila upang maitaguyod ang kanilang mga anak. Ang kaibahan nga lang ay nasa tabi niya ng asawa niyang si Rafael, kaagapi sa kahit anong bagay. Ang pagiging ina ay pangarap ng maraming babae, ngunit hindi lahat ay may kakayahan na magkaroon ng anak. Maswerte si Besa sapagkat hindi lang siya isang doktora, kundi isang ina sa isang malusog na sanggol. Lumipas ang 1 taon, ay nagdiwang ng unang kaarawan niya ang kanilang anak na si Miguel. Isang magarbong handaan ang ibinigay ng mag-asawa sa kanya bilang pasasalamat sa puong may kapal, na walang sawa nitong pagbibigay sa kanila ng biyaya. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Merlylin. Ang sabi niya, Good afternoon, Ate Jane. Thanks a lot for upload another inspiring, amazing, and beautiful story. I enjoyed listening to your nice stories. Maraming salamat! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.